Sa mundo ng batas at kriminolohiya, kaalaman ng sandata. Ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog, kasama ang parak na maalab, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtaguyod ng katarungan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kriminolohiya. Habang ang iba ay nagdiriwang ng pag-ibig ngayong araw ng mga puso, may ilan namang nasasangkot sa madugong pagtataksil. Alam mo ba na ang infidelity o pangangaliwa ay maaaring humantong sa isang krimen? Ito ang tinatawag nating crimes of passion. Ikaw ba ay naloko na? O baka ikaw mismo ang manloloko? Alam mo ba na ang pagtataksil ay nauuwi sa krimen? Ayon sa Artikulo 247 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang isang lehitimong asawa na mahuhuli ang kanyang kabiyak sa aktong nakikipagtalik sa iba at mapatay ang sino man sa kanila o parehong mapatay ay maaaring patawan lamang ng parusang destyero o pagpapatapon mula sa isang partikular na lugar. Gayunpaman, may mga panukalang batas na naglalayong baguhin ito upang mas maging angkop sa makabagong panahon at maiwasan ang paggamit ng crime of passion bilang depensa sa pagpatay. Gulfnews.com, mahalagang tandaan na ang mga krimen na nagmumula sa madadseng emosyon ay paaring maimpluwensyahan ng iba't ibang salik, kabilang ang mga kondisyon sa pamumuhay, isyu ng pagkakapantay-pantay at paraan ng socialization ng mga tao. Ng isang kriminal na pag-iisip o pag-uugali. methingsatnation.blogspot. Kumbagaman, walang eksaktong datos. Ang pag-unawa sa mga sanhi at konteksto ng mga crimes of passion ay mahalaga upang makabuo ng mga angkop na hakbang at patakaran na magpapababa sa ganitong uri ng krimen sa bansa. Philippine Laws on Cheating and Crimes related to infidelity, adultery, and concubinage. Ano ang legal consequences? Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang pagtataksil sa pagitan ng mag-asawa ay maaaring ituring na isang kriminal na kaso. Ngunit may pagkakaiba sa kung paano ito tinatrato sa mga babae at lalaki. Adultery, Art. 333. Isang babaeng may asawa ang maaaring kasuhan ng adultery kung siya ay nakipagtalik sa isang lalaking hindi niya asawa. Ang kanyang kalaguyo ay maaaring kasuhan din. Ang parusa ay pagkakakulong mula 2 taon, 4 buwan hanggang 6 na taon. Concubinage, Art. 334, isang lalaking may asawa ang maaaring kasuhan ng concubinage kung A. Dinala niya ang kanyang kabit sa kanilang tahanan, B. Nakipagtalik sa kanya sa ibang lugar ng paulit-ulit, C. Nagkaroon ng matibay na ugnayan sa kanyang kabit, mas magaan ang parusa rito, 6 buwan hanggang 4 taon lamang, at mas mahirap itong patunayan dahil kailangan ng pisikal na ebidensya ng paulit-ulit na relasyon. Psychological abuse under RA 9262, emotional and mental damage sa biktimang. Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children, VAWC. Act of 2004 ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pang-aabuso, kabilang ang psychological abuse na dulot ng pagtataksil. Ang pagtataksil ng isang asawa ay maaaring magdulot ng matinding emotional distress at trauma sa legal na asawa, kaya maaaring maghain ng kaso sa ilalim ng RA 9262, parusa. 6 taon hanggang 20 taon na pagkakakulong, depende sa bigat ng epekto sa biktima. Cybercrimes, paghihiganti gamit ang online exposure dahil sa pag-usbong ng social media, marami ang gumaganti sa pagtataksil sa pamamagitan ng pagpo-post ng pribadong impormasyon, larawan o video ng kanilang dating asawa o karelasyon. Ngunit ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012, RA 10175, ito ay maaaring ituring na cyber libel o grave coercion, lalo na kung may layunin itong ipahiya o sirain ang reputasyon ng isang tao. Ang pagpapakalat ng private photos o videos ng isang tao nang walang pahintulot ay maaari ring mahulog sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, RA 995, na may parusang 3 taon na pagkakakulong at multang hanggang 500,000.
Konklusyon, bagamat ang pagtataksil ay isang seryosong issue sa moralidad, hindi ito madaling maparusahan sa batas dahil sa mga kinakailangang ebidensya. Gayunpaman, may mga umiiral na batas tulad ng RA 9262 at RA 10175 na maaaring gamitin upang protektahan ang mga biktima mula sa emotional, psychological at reputational damage. Kung may ganitong sitwasyon, makabubuting kumonsulta sa isang abogado upang malaman ang tamang legal na hakbang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lowell Esmeniano, R-Crim MSCJ, at ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog. Dito, tatalakayin natin ang mga maiinit na issue tungkol sa krimen, hustisya at batas sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon? May gusto ka bang ipatalakay sa susunod? I-comment lang sa baba at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas at krimen. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para mas marami pa ang maging aware. Hanggang sa susunod, dito lang sa Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog.